Si Abigail Lopez ay isang masipag at simpleng sekretary na ang tanging hangad ay mabuhay ng tahimik at makatulong sa pamilya. Ngunit ang kanyang mundo ay niyanig ni Levy Villamor, ang kanyang bilyonaryong boss na kilala bilang the cold-hearted CEO. Si Levy isang workaholic, serious, at tila walang pusong bato na ang tanging hilig ay kontrolin lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang kanilang profesional na relasyon ay nabahira ng tensyon nang magsimulang magpakita si Levy ng labis na pagiging possessive at seloso. Mula sa pagbabawal sa mga lalaking lumalapit kay Abigail hanggang sa marahas na pag-angkin sa kanyang oras at pansin. Unti-unting nabuwag ang pader sa pagitan ng boss at sekretary. Ang lahat ay sumabog sa isang gabing puno ng selos sa Villamor Gala na nauwi sa isang mainit na pag-amin. Ang paglipat ni Abigail sa penthouse ni Levy, sa loob ng penthouse hinarap nila ang iba't ibang pagsubok. Ang pagbabalik ng ex-fiancée ni Levy na si Vanessa, ang pakikialam ng media, at ang mga sariling takot ni Levy na magtiwalang uli. At sa gitna ng mga cooking disasters at mga bilyonaryong scandals na tuklasan ni Abigail na ang pagiging maniac at pervert ni Levy ay paraan lamang nito upang itago ang isang pusong labis na nagmamahal at takot na maiwan. Sa huli, ang taong bato tuluyang lumambot hindi dahil napilitan, kundi dahil nahanap niya ang kanyang katapat. Ang kwento ay nagtapos sa isang masayang pamilya kung saan ang isang munting Levy o Apollo ay nagsisimula na ring magpakita ng parehong bagsik at pagmamahal na namana sa kanyang ama. Sa mundo ng negosyo, si Levy Villamor ang batas, pero sa mundo ng pag-ibig si Abigail Lopez ang tanging nagmamay-ari sa kanya. Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Levy at Abigail. Kung may isang salita para ilarawan ang buhay ko sa loob ng Villamor Group of Companies, yon are survival. Hindi ito basta trabaho, ito'y isang araw-araw na pakikidigma laban sa isang taong hindi yata tinabla ng kahit anong emosyon nung ginawa ng Diyos. Habang mabilis kong tinitipang schedule para sa board meeting mamaya, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid. Hindi ito dahil sa aircon. Alam ko ang presensyang yon. Lopez, isang salita. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa, malamig, baritono at walang bahid ng pasensya. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Doon, nakatayo sa harap ng desk ko ang Great Wall of China sa kasungitan, si Levy Villamor. He was impeccable in his suit, not a single crease. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos at ang mga mata niya kulay abo na tila kayang basahin pati ang pinakamadalim mong sekreto. Yes, sir? Pilit ang ngiti ko. My coffee is 2 minutes late, aniya habang nakatingin sa kanyang Patek Philippe na relo. At di pa nakastaple ang reports para sa Project X? Sir, kakatapos lang pong ma-print at yung kape niyo po parating na... I don't pay you for excuses, Abigail. I pay you for results. Nilapitan niya ako, masyadong malapit. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang kolon na humahalo sa amoy ng bagong print na papel. And stop wearing that lipstick. It's distracting. Nalaglag ang pangako. Distracting? Yung shade na to? Halos nude na nga yung kulay. Pero sir, sabi niyo po sa employee manual, kailangan magmukhang presentable. Presentable, yes, not inviting. Bulong niya bago tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Ang manyak sa likod ng glass walls, yon ang simula ng araw ko. Si Levy Villamor isang workaholic. Minsan naiisip ko, natutulog ba siya o baka sadyang kailangan lang niya i-charge sa saksakan gabi-gabi. Pero higit sa lahat, he is a pervert in a very subtle, possessive way. Akala ng lahat seryoso lang siya pero ako na laging nasa likod niya. Alam ko ang tingin niya. Alam ko kung paano niyang bantayan ang bawat galaw ko. Isang beses habang inaabot ko ang file sa kanya, sadyang dumampi ang mga daliri niya sa palad ko. Imbes bumitaw, dahan-dahan niyang hinaplos ang balat ko habang nakatitig sa akin. Walang ngiti, walang emosyon. Pero ang init ng haplos niya ay tila gustong manakop. Isang bato, isang halimaw, isang walang hiyang boss. 11:45 p.m. Halos mapigtas na ang ugat sa sentido ko habang nakatitig sa spreadsheet. Ang tanging ingay sa buong floor ay ang mahinang huni ng aircon at ang paminsan-minsang pag-click ng mouse ni Levy sa loob ng kanyang glass-walled office. Lopez, coffee, black, no sugar. Utos niya sa intercom. Hindi man lang nag-abalang tingnan ako. Padabog akong tumayo. Kape? Sa hating gabi?
Gusto ba niyang maging gising hanggang sa kabilang buhay? Bulong ko sa sarili ko habang naglalakad patungo sa pantry. Pagbalik ko, imbes na iwan ang kape sa desk niya, laking gulat ko na makita siyang nakasandal sa mismong table ko. Ang dalawa niyang kamay ay nakapamulsa sa kanyang charcoal gray slacks at ang necktie niya ay maluwag na isang senyales na pagod na siya, pero ang mga mata niya kasing talas pa rin ng agila. "Here's your coffee, sir," matabang kong sabi. Di niya kinuha ang tasa. Sa halip, lumapit siya sa akin. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa maramdaman ko ang lamig ng pader sa likuran ko. "You look tired, Abigail," bulong niya. Ang boses niya ay walang dating ng otoridad. Ngayon, parang haplos na ng pilus na nakakakilabot. "Sino bang hindi mapapagod, sir?" "Halos 15 oras na akong gising dahil sa mga revisions ninyo," sagot ko. Pilit nagmamatapang kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Biglang hinawakan ni Levi ang ilang hibla ng buhok ko at nilagay yon sa likod ng tenga ko. Ang init ng daliri niya ay sapat na para mapabilis ng tibok ang puso ko. "I don't like it when you're tired. It makes you look vulnerable." Aniya? Ang tingin niya ay bumaba sa mga labi ko at doon ko naramdaman ang pagiging pervert niya na sinasabi ko. Hindi siya basto sa salita pero ang paraan ng pagtingin niya parang hinuhubaran niya na ang kaluluwa ko. "Kung ganun po, sir, baka pa pwede na akong umuwi?" "No," mabilis ang sagot niya. "Possessive? I will drive you home but only after we finish this." "Kaya ko naman pong mag-grab." Biglang umigpit ang hawak niya sa sandalan ng upuan. Kinukulong ako. "I said I will drive you home. Do you understand?" Opo." Habang nag-aayos ako ng gamit, biglang tumunog ang phone ko. Isang message mula kay Mark, ang classmate ko kanina. "Mark, ingat ka pa uwi, Abby. Kita tayo ulit soon." Di ko na malayang nasa likod ko na pala si Levi. Bago ko pa mailak ang phone, agaw na niya ito. "Give it back, sir. Personal na gamit ko yan," sigaw ko. Di siya nakinig. Binasa niya ang message at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang panga niya ay tumigas. Galit na galit ang halimaw. "Soon?" tanong niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo at selos. There is no soon for him. "Abigail, you're working for me 24/7. Your time is mine. You are mine." Binitawan niya ang phone ko sa table. Hindi marahas pero may diin na parang nagmamarka ng teritoryo. Ang katahimikan sa loob ng kanyang itim na Audi ay nakakabingi. Tanging mahihinang instrumental music at ang paghinga naming dalawa ang naririnig. Hawak ni Levi ang manibela ng mahigpit. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti na rin. Galit siya at alam kong dahil yon sa text ni Mark. "Sir, doon na lang po ako sa kanto." Basag ko sa katahimikan nang malapit na kami sa apartment ko. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo. "Sir, lampas na tayo. Sabi ko sa kanto lang." Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa kalsada na bigla siyang mag-brake sa gilid ng madilim na kalsada. Muntik na akong masubsob kung di lang dahil sa seatbelt. "What is your relationship with him?" Bulyaw niya. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay nagbabaga. Wala na ang cool and collected na boss. Ang kaharap ko ngayon, isang selosong lalaki. "Classmate ko lang po siya, sir. Bakit pa kayo nagkagalit? Trabaho lang naman ang ugnayan nating dalawa, di ba?" Ang haplos na isang manyak. Isang mabilis na paggalaw at naramdaman ko na lamang ang mainit niyang palad sa bato ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya hanggang sa magdikit ang mga dulo ng ilong namin. "Trabaho?" Pag-uulit niya. Ang boses ay paos at mapanganib. "Do you think I stay up until midnight just to check your reports, Abigail? Do you think I drive you home because I'm a gentleman?" Napanunok ako. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "I'm a pervert, right? That's what you think of me." Mapait iyang sabi. Dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa labi ko. "Then let me prove you right." Hindi niya ako hinalikan pero ang ginawa niya mas nakakakilabot. Inamoy niya ang leeg ko. Ang mainit niyang hininga ay nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ko. Isang marahang kagat ang iniwan niya sa balat ko. Isang marka. "Aray, sir!" "That's a reminder." Bulong niya habang nakatitig sa markang ginawa niya. "Para bukas kapag nakita ka ng lalaking yon, alam niyang may nagmamayari na sa'yo." Bago ko pa siya masampal, bigla siyang lumayo at sumandal sa upuan niya.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang panga ay nanginginig at parang may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Go! Utos niya. Muling bumalik ang malamig na tono. Bumaba ka na, bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan, nanginginig ang mga kamay. Pagpasok ko sa loob ng gate, narinig ko ang mabilis na pag-alis ng sasakyan niya. Inawakan ko ang leeg ko. Walang hiya ka, Levi Villamor? Sabi ko na nga ba wala kang puso? Pero bakit? Bakit parang pati ako'y nababaliw na rin sa'yo? 8:00 ng umaga. Kahit sobrang init ng panahon, pumasok ako sa opisina na nakasuot na isang manipis na silk scarf. Todo pahid din ako ng concealer pero ramdam ko pa rin ang pintig sa leeg ko. Ang alaala ng ginawa ni Levi kagabi. Uy, Abby, bakit nakascarf ka? May sakit ka ba? Usisa ni Mitch. Ang daldal naming co-worker sa accounting. Masama lang pakiramdam ko, Mitch. Medyo makati ang lalamunan. Pagsisinungaling ko, habang mabilis na naglalakad patungo sa desk ko. Saktong pag-upo ko, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Levi Villamor. Para siyang walang nangyari kagabi. Nakasuot siya ng navy blue suit, seryoso ang mukha, dire-diretso ang lakad. Pero nang dumaan siya sa tapat ng table ko, bigla siyang huminto. Hindi siya tumingin sa akin, pero narinig ko ang mahina niyang pag-ismed. My office. Now, bring the marketing files. Malamig niyang utos. Ang interogasyon sa loob ng opisina. Pumasok ako sa loob ng opisina niya, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang folders. Pagkasara ng pinto, hindi pa ako nakakahakbang na magsalita siya. Take that off. Aniya habang nakaupo sa kanyang swivel chair, prenteng nakasandal at pinaglalaroan ang kanyang mamahaling ballpen. Sir? The scarf, Abigail. It looks ridiculous. Alam nating dalawa kung anong tinatago mo dyan. Sir, nasa opisina po tayo. Nakakaya ako makikita ng iba. Tumayo siya at lumapit sa akin. Bawat takbang niya ay parang tunog ng hatol. Hinawakan niya ang dulo ng scarf ko at dahan-dahang inilayon. Di ako makagalaw. Ang lapit-lapit niya ulit. Amoy kape at amoy kapangyarihan. I made sure everyone knows you're mine and yet you're hiding it. His voice was low, dangerous. Are you ashamed of me, Secretary Lopez? Hindi po sa ganun, sir, pero workaholic kayo, di ba? Seryoso kayo sa lahat ng bagay. Papanong magagawa niyo to sa akin? Bigla niyang hinawakan ang bewang ko at hinila ko papalapit sa kanya. Napasandal ako sa dibdib niya. I'm serious, Abigail. Serious about you. At kung tingin mo manyak ako, then let me be the maniac who owns you. Binitawan niya ako nang biglang may kumatok sa pinto. Si Mark, may delivery ng pagkain. Sir, may pinapabigay po si Sir Mark para kay Ma'am Abigail, sabi ng guard na pumasok. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Levi. Ang kaninang mapaglarong tingin ay naging madilim na ulap. Kinuha niyang paper bag mula sa guard at walang sabi-sabi, tinapon yon sa basurahan sa gilid niya. Sir, pagkain yun, sigaw ko. I will buy you a better one, matigas niyang sagot. And tell that classmate of yours if he contacts you again, I will make sure he loses his job in the city. Possessive? Yes, I am. Get used to it. Ang grand ballroom ay puno ng mga taong nakatuxedo at gown pero pakiramdam ko, ako ang pinaka-exposed sa lahat. Pinilit ako ni Mitch na isuot tong emerald green backless dress. Halos hanggang bewang ang hiling ng likod ko at bawat ihip ng hair ko ay nagpapatindig ng balahibo ko. You look stunning, Abby. Siguradong malalaglag ang panga ni Sir Levi. Bulong ni Mitch bago ko iwan sa gitna ng crowd. Naghahanap ako ng maiinom nang maramdaman ko ang biglang pagtahimik ng mga tao sa paligid. Hindi ko na kailangan lumingon. Ang bango ng santal at leather ay sapat na para malaman kong nasa likod ko siya. Secretary Lopez. Dahan-dahan akong humarap. Doon siya, nakatayo sa lahat ng kagapuhan niya. Black velvet suit, dark tie at ang mukhang parang nililok ng pinakamahusay na eskultor. Pero ang mga mata niya galit na galit. Sir, good evening po. Bati ko, pilit itinatago ang kaba. Ang workaholic na nawala sa focus, hindi siya sumagot. Ang tingin niya ay bumaba sa balikat ko, dumaan sa dibdib ko at tila nanunuot hanggang sa likod kung saan hubad ang aking balat. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Who gave you the permission to wear that? Tanong niya.
Ang boses niya ay parang bulong na galing sa impyerno. Sir, gala po ito. Dress code po ang evening gown. I don't care about the dress code. Bahagya siyang lumapit. Sapat na para maramdaman ko ang init ng katawan niya. I can see too much of you, Abigail. Too much skin that should only be seen by me. Sir, napaka-possessive niyo naman po yata. Yes, I am, and you're making it hard for me to remain professional. Biglang lumapit na isa sa mga board members, si Mr. Cheng, na kilalang palikero. Levy, and who is this lovely lady? Sekretary mo? Masyado maganda para maging sekretary lang. Hinawakan ni Mr. Cheng ang siko ko at bahagyang hinaplos ang likod ko. Halos mapatulon ako sa gulat pero bago pa ako makakilos, naramdaman ko ang marahas na paghila ni Levy sa braso ko. Nilagay ni Levy ang kanyang braso sa bewang ko, mahigpit, tila nagmamarka ng teritoryo. Ang tingin niya kay Mr. Cheng ay sapat na para magpalamig ng dugo ng kahit na sino. She's my secretary, Cheng, and I suggest to keep your hands to yourself if you still want to keep your seat in the board. Banta ni Levy. Di na hinintay ni Levy ang sagot ng matanda. Hinila niya ako palabas ng ballroom, diretso sa madilim na balcony. Sir, nasasaktan ako. Reklamo ko nang bitawan niya ako. Sinandal niya ako sa railings at ang buwan nagbibigay liwanag sa mukha niya na ngayon ay puno ng paghihirap. You're driving me crazy, Abigail. I try to be the boss you want. Cold, serious, a robot. Pero kapag nakikita kitang ganyan na tinitingnan ng ibang lalaki, I want to burn this whole place down. Bakit, sir? Bakit ganito kayo? Naiiyak kong tanong. Sabi niyo bato kayo, wala kayong puso. Hinawakan niya magkabila kong pisngi. Ang mga hinlalaki niya ay pununasan ng luhang pumatak sa mata ko. I lied. I have a heart, Abigail, and it's beating for the one person I'm not supposed to touch. Sa isang iglap, naramdaman ko ang labi niya sa akin. Mapusok, puno ng galit, selos at matagal na pagtitiis. Lunes ng umaga, pumasok ako sa opisina na may halong kaba at pananabik. Di ko makalimutan ang bawat dampi ng labi niya sa akin nung gabi ng gala. Akala ko magbabago ng lahat. Akala ko wala nang bato na si Levy pero nagkamali ako. Secretary Lopez, you're 30 seconds late. Bungad niya nang pumasok ako sa opisina niya para ibigay ang schedule niya. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa kanyang laptop. Ang salamin niya ay nakapatong sa matangos niyang ilong. Balik siya sa pagiging workaholic at serious. Parang walang nangyaring halikan. Parang hindi niya sinabing tumitibok ang puso niya para sa akin. Sir, about last Saturday, forget it. Putol niya sa akin. Sa pagkakataong to, tumingin na siya, pero ang mata niya malamig pa sa yelo sa North Pole. It was a mistake. I was under the influence of alcohol. It won't happen again. Parang may sumabog na bomba sa dibdib ko. Mistake? Pero sir, get out. I have a meeting with the investors in 10 minutes. Pagtataboy niya. Walang awa. Isang tunay na bato. Ang silent treatment na nakakabaliw. Buong araw, hindi niya ako kinausap maliban na lang kung tungkol sa trabaho. Pero kahit gaano siya kalamig, ramdam ko pa rin ang pagiging possessive niya. Tuwing may daraan na lalaking empleyado sa desk ko, nakikita ko ang paghawi niya ng blinders ng opisina niya para tingnan ako. Pero kapag nahuhuli ko ang tingin niya, agad niyang binababa ang kurtina. Hanggang sa dumating ang hapon, isang delivery man ang pumasok. May dalang isang malaking bouquet ng red roses. Para kami Abigail Lopez po, sabi ng delivery man. Kanino galing? Tanong ni Mitch, kinikilig. Binasa ko ang card. You look beautiful last night. Hope you like this. Mark. Di ko pa nahahawakan ng mga bulaklak nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Levy. Lumabas siya, hindi na suot ang coat niya. Nakatupi ang sleeves ng barong niya hanggang siko, senyales na galit siya. Ang pagsiklab ng selos ulit. What are those? Tanong niya. Ang boses ay parang kumukulong bulkan. Flowers po, sir. Galing kay... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil mabilis niyang kinuha ang bouquet at sa harap ng lahat ng empleyado, tinapon to sa pinakamalapit na basurahan. Sir, ano ba? Sigaw ko. Di na napigilan ang sarili ko. I told you, no distractions in my office. Matigas niyang sabi. Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang galit na nanggagaling sa kanya. At ikaw, Secretary Lopez, kung gusto mo ng bulaklak, bibilin ko ang buong flower shop. Pero wag na wag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa lalaking yon. Bakit? Di ba sabi niyo mistake lang ang lahat? Bakit niyo ako pinakikialaman?
Angal ko habang nangingilid ang luha ko. Hinawakan niya ang braso ko, medyo mahigpit. Dahil kahit mistake lang para sa iyo ang nangyari, sa akin, it means I've already marked you. You are mine, Abigail, whether you like it or not. Binitawan niya ako at naglakad paalis. Iniwan akong nakatulala at umiiyak sa harap ng mga kaopisina ko. Doon ko napatunayan, si Levi Villamor isang manyak na walang puso. Pero bakit ang sakit-sakit pa rin? Hindi ko na kaya? Pagpasok ko pa lang sa opisina, umiikot ng paningin ko. Bawat takbang ko ay parang lumalakad sa ulap. Siguro'y dahil to sa pag-iyak ko kagabi o sa stress na dulot ng walang hiyang boss ko. Lopez, the reports. Narinig ko ang boses niya pero bago pa siya masagot, nagdilim na ang paligid ko. Ramdam ko ang pagbigat ng katawan ko pero bago pa ako bumalik sa sahig, naramdaman ko isang pares ng matitigas na braso na sumalo sa akin. Abigail! Abigail! Damn it! Wake up! Yun ang huling narinig ko bago ko tuluyang nawala ng malay. Nagising ako sa loob na sariling kwarto, amoy lavender at amoy Levi. Pagmulat ng mata ko, laking gulat ko na makita ko ang great Levi Villamor na nakaupo sa gilid ng kama ko. Wala ang suit niya, tanging puting polo na lamang ang suot niya na nakabukas ang unang 2 botones. You are awake, malamig niyang sabi, pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sir, paano niyo nalaman ang bahay ko? I am your boss. I have your 201 files. Sagot niya habang kumuha ng baso ng tubig. You have a high fever. Ang sabi ng doktor, over fatigue at stress. You're not leaving this bed for 3 days? Pero sir, ang trabaho sa opisina, I don't care about the office, singal niya. Dahilan para mapatulon ako sa gulat. Bigla siyang huminga ng malalim at lumapit. I don't care about the files, Abigail. I care about you. Ang pervert na naging nurse, dahan-dahan niyang kinuha ang bimpo sa noo ko at pinalitan to ng bago. Ang hawak niya, napakagaan. Tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sir, bakit kayo nandito? Sabi niyo, mistake lang lahat. Bulong ko habang nanunubig ang mata ko. Tumigil siya sa pagpupuna sa braso ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. I said that because I was scared, Abigail. Natatakot ako dahil ikaw lang kaisa-isang tao na nakakagawa sa akin ito. I'm a workaholic because I don't want to feel anything. But with you, it's impossible. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko at tinalikan ng palad ko. Isang haplos na puno ng pagsisisi. I'm a selfish man, Abigail. Possessive. Ayokong may lumalapit sa iyong iba dahil natatakot ako na malaman mong mas mabuti silang tao kaysa sa akin. But I can't let you go. Kahit magmukha akong manyak o masama sa paningin mo, hindi kita bibitawan. Biglang tumunog ang doorbell. Maya-maya pa, pumasok ang landlady ko dala-dala ang isang basket ng prutas. Abby, may nagpapalan ulit yung Mark daw? Bago pa matapos ang sasabihin ng landlady, nakita ko ang pagtigas ng panga ni Levi. Tumayo siya, tinarap ang basket. Tell that Mark to stop sending these. Boses general niyang sabi. She doesn't need his fruits. She has me. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay muling nagliliyab sa selos. You're not eating anything from him. Magluluto ako. At huwag ka na magkakamaling tawagan siya habang wala ako sa kwarto, Abigail. Or I will lock this door and stay here with you. Forever. 3 araw nang nakakalipas. Mula nang lagnatin ako at sa loob ng 3 araw na yon, hindi umalis si Levi sa tabi ko. Natutulog siya sa maliit kong sofa. Nagtatrabaho gamit ang kanyang laptop sa pagkainan ko. At siya mismo ang nagpapakain sa akin ng gamot. Para siyang workaholic na nagre-rebanding bilang husband material pero wag kang magkakamali. Ang pagiging possessive niya ay mas lalong lumala. Sir, kaya ko pong tumayo. Kailangan ko nang pumasok bukas? Sabi ko habang sinusubukan na bumangon. No, tipid niyang sagot habang di tinitigilan ang pagpindot sa laptop. Anong no? Marami na akong absent, sir. Baka masisante niyo na ako niyan. Dahan-dahan niyang sinara ang laptop niya at tumayo. Lumapit siya sa kama ko, kinuhang magkabila kong kamay. You're not going back to that office, Abigail? Kinabahan ako. Ano? Sinasanti niyo na po ba ako? No, I'm promoting you. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You are no longer just my secretary. You're moving into my penthouse starting tonight.
Nalaglag ang pangako. Ano? Sir, hindi niyo po pwedeng gawin yan. Bakit ako lilipat sa bahay ninyo? Because I can't breathe when you're out of my sight? Direkta niyang sabi. Walang halong biro. Ang pagiging serious niya ay nasa maximum level. Kagabi, tumawag na naman ang lalaking yun sa phone mo. I blocked him, by the way. Sir, ang kapal ng mukha niyo. Personal na buhay ko na yun. Bigla niyang hinapit ang bewang ko, dahilan para mapadikit ang dibdib ko sa kanya. Your personal life is me, Abigail. Simula nung halikan kita sa balcony, tinapos ko ng kontrata mo bilang empleyado lang. I want you where I can see you, touch you and protect you from people like that, Mark. Ang manyak na mapangangkin. Hindi ako sasama sa inyo. Para niyo na akong kinulong. Sigaw ko habang nagpupumiglas. Pero si Levi ay parang pader, hindi natitinag. Inawakan niya ang baba ko at tinaas to para magtagpo ang aming mga mata. Call it whatever you want. Sabihin man ang cold-hearted ako o walang awa, pero hindi ako papayag na pag-uwi mo rito. Iniisip po kung kailan ka tatawagan ng ibang lalaki? Dahan-dahan niyang binaba ang mukha niya. Ang ilong niya ay dumarampi sa ilong ko. In my house, you won't need a scarf to hide anything because I will make sure the whole world knows you're off limits. Sir Levi, mahina akong tawag. Don't call me sir when we're alone. Bulong niya bago ko hinalikan ng mabilis pero mariin. Pack your things, Abigail. The movers are already outside. Like I said, I don't accept excuses, only results. Ang penthouse ni Levi eksaktong refleksyon ng pagkatao niya. Malawak, moderno, kulay gray at black at napakatahimik. Mula sa 50th floor, tanaw ang buong liwanag ng Maynila. Pero pakiramdam ko nasa loob ako na isang mamahaling aquarium. This is your room. Turo niya sa isang pintuan na katabi lamang sa master's bedroom niya. And this is the connecting door to my room. It stays unlocked. Ano? Bakit kailangan bukas yan? Reklamo ko habang ibinababa ang bag ko. In case you have fever again, or in case I want to check on you, simple niyang sagot habang nagtatanggal ng cufflinks. Dinner is at 8. Don't be late. I hate waiting. Akala ko kapag nasa bahay na kami, magiging tao na siya. Pero pagkatapos kumain ng dinner na puno ng tensyon, dahil bawat subo ko'y pinapanood niya, bumalik siya sa harap ng computer niya. Gabi na, pero seryoso pa rin siyang nagbabasa ng mga kontrata. Yon ang side na kinaiinisan ko. Yung tipong kahit katabi niya ang mundo niya, mas priority pa rin ang stocks. Sir Levi, matulog ka na kaya? 12:00 na eh. Sabi ko habang nakasilip sa pinto ng study room niya. Hindi siya lumingon. I have to finish this merger, Abigail. Go to sleep. Padabog akong pumasok at tumayo sa harap niya. Sabi niyo kaya niyo ako dinala dito para mabantayan ako. Pero eto ka, mas mahal mo pa yata mga papeles mo eh. Para kang robot? Doon siya tumigil. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. Ang matay mapupungay na dahil sa puyat pero nandun pa rin ang bagsik. Is that what you want? Attention? Tumayo siya at hinawakan ako sa bewang. Pilit akong pinaupo sa ibabaw ng desk niya, sa gitna ng mga papeles niya. You're right. Trabaho ang inaatupag ko dahil kapag tumigil ako, ang naiisip ko lang kung paano kita gagawing akin ng tuluyan. Bulong niya. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Kinuha ko yon bago ko pa mahawakan. Isang number. Hello? Sagot niya sa phone ko. Ang boses niya ay naging kasing talim ng labaha. Hello, Abby? Si Mark ito. Gumamit ako ng ibang number. Bakit mo ba ako binlock? Hindi na natapos ni Mark ang sasabihin niya dahil pinatay na ni Levi ang tawag at ibinato ang phone ko sa sofa. I told you, no more, Mark. Ungol niya. Galit na galit ang mukha niya. Ang pagiging pervert at possessive niya ay nagsanib. Is he the reason why you can't sleep? Kasi hinihintay mo ang tawag niya? Hindi. Nag-aalala lang ako sa'yo kasi puyat ka na. Sigaw ko kasabay ng pagpatak ng luha ko dahil sa takot at inis. Dapat igagal siya. Ang taong bato ay biglang lumambot. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Damn it, Abigail. You're making me weak. I'm doing everything to control myself but you keep pushing my buttons. Binuhat niya akong parang bagong kasal patungo sa kwarto. Akala ko kung ano na ang gagawin niya pero inihiga lang niya ako tumabi siya sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod. Ang ulo niya nakasubsob sa leeg ko. Sleep, utos niya. But don't you dare dream of anyone else or I will make sure you won't be able to walk tomorrow.
Nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Kinapa ko ang kabilang bahagi ng kama pero malamig na ito. Wala na si Levi. Kaya ng inaasahan na isang workaholic, malamang kanina pa siya nasa opisina o kaya nasa gym ng penthouse niya. Bumangon ako ng may mabigat na pakiramdam. Bawat sulok ng penthouse na ito ay sumisigaw ng pangalang Levi Villamor. Paglabas ko sa dining area, natigilan ako. Sa gitna ng mahabang mesa, may nakandang breakfast, hindi lang basta-basta. May pancakes, fresh fruits at ang paborito kong hot chocolate. Pero hindi yun ang kumuha ng atensyon ko. Sa tabi ng plato may isang maliit na velvet box at isang pirasong papel. Eat everything. I will check the plates when I get back and don't even think about leaving the house. The elevator code has been changed. LV. Walang hiya talaga? Bulong ko. Kinulong na nga ako, diniktahan pa ang kakainin ko. Binuksan ko ang velvet box. Inasahan ko na singsing ito na baka bigla siyang mag-propose. Pero laking gulat ko na makita ko isang gold anklet. Napakaganda nito. Manipis lang pero halatang mamahalin. May maliit itong pendant, isang titik L. Sa ilalim ng box may isa pang note. A reminder that you are mine. Wear this always. Napaupo ako sa upuan. Isang pervert na may style. Isang possessive na boss na gustong markahan ng bawat parte ng katawan ko. Sinuot ko ang anklet at nang marinig ko ang mahinang tunog nito sa bawat hakbang ko, parang narinig ko rin ang boses ni Levi na nagsasabing, You are mine, Abigail? Bandang hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Levi, bitbit ang kanyang necktie. Lumapit siya sa akin at agad na lumuhod sa harap ko para tignan ang paa ko. Nang makita niyang suot ko ang anklet, sumilay ang isang mapanganib ng ngiti sa kanyang labi. Good girl, aniya bago tumayo at hinalikan ako sa noo. Levi, hindi ko kailangan ng mga ito. Gusto ko lang pumasok sa trabaho. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Ang pagiging serious niya ay bumalik. I told you, you're not going back to that floor. Too many eyes are watching you there, especially that Mark. Seloso ka lang talaga. Yes, I am. I am a maniac when it comes to you, Abigail. At kung kailangan bilhin kong buong building para siguraduhin walang ibang lalaking makakalapit sa'yo, gagawin ko. Dahan-dahan niyang dinikit ang kanyang labi sa tenga ko. Starting tomorrow, your office will be here. In my study, I will be your only colleague. I will be your only boss and I'll be the only one you will serve. Unang araw ng home-based setup ko bilang private secretary ni Levi. Isang malawak na table ang nilaan niya sa loob ng study room niya, katapat lamang ng desk niya. Para kaming nasa isang salamin. Bawat galaw ko, bawat buntong hininga ko, nahuhuli ng kanyang mga mata. Focus, Abigail. Paalala niya habang hindi tinatantanan ang pagpirma ng mga papeles. Napaka-workaholic. Parang hindi siya napagod kagabi. Biglang nag-vibrate ang laptop ko. Isang video call mula kay nanay. Nanlaki ang mga mata ko. Di nila alam na nakatira na ako rito. Ang alam nila, busy lang ako sa trabaho. Sir Levi, ang nanay ko tumatawag. Huwag kang maingay, please. Bulong ko habang nagpapanik. Why should I hide? I'm your boss. Aniya pero nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi niya. Seryoso na may halong pang-aasar. Sinagot ko ang call at tumitaw ang mukha ni nanay sa screen. Abi anak, kamusta ka na? Ba't parang ibang background mo? Nasaan ka? Bakit parang napakasosyal ng pader sa likod mo? Nanay, ano po? Nasa bagong office po ako. Mas malaki po kasi sa kumpanya ni Sir Villamor. Kaya nag-upgrade na kami. Pagsisinungaling ko, habang pawis ng malapot. Ganun ba? O sige, yung boss mo. Yung masungit na laging pinapatrabaho ka hanggang madaling araw. Kamusta na yun? Baka naman pati Pasko pagtrabahuhin ka pa rin ng taong bato na yun. Muntik akong mabulunan. Dahan-dahan akong sumulyap kay Levi. Nakita kong pagtigas ng panga niya. Binitawan niya ang pen at tumayo. Sir, wag! Bulong ko, pero huli na. Sumingit si Levi sa frame ng camera. Pinatong niya ang kamay niya sa balikat ko at tumingin ng diretsyo sa screen. Good morning, ma'am. Boses formal ni Levi. I'm Levi Villamor and don't worry. Hindi ko na po pinapatrabaho ang anak niyo hanggang madaling araw. Inaalagaan ko po siya ng mabuti dito. Ay, Sir Villamor, kayo po pala. Ang gwapo niyo pa pala sa personal. Sa camera. Halatang nagulat si nanay. Ano pong dito?
Bago pa sumabog ang katotohanan, mabilis kong pinatay ang call. Levi, bakit mo ginawa yun? Malalaman nila. Hinapit niya ako papalapit sa kanya. Ang mga mata niya ay nagdidilim sa selos na naman. Why? Are you ashamed of me, Abigail? O dahil may balak kang ipakilala ang mark na iyon sa kanila, kaya ayaw mong malaman nila na kasama mo ko? Hindi sa ganon. Pero magugulat sila. Let them be surprised. Putol niya. I want your family to know that you are with me. Protected, managed, owned. Lumapit siya sa leeg ko at inamoy ulit ang pabango ko. Isang habit na ginagawa niya tuwing gusto niyang ipaalala sa akin na siya ang master sa bahay na ito. I'm a pervert, remember? And a part of being one is making sure everyone knows your boss really is. In and out of the bedroom. Katatapos lang namin mag-lunch. Nakaupo ako sa sofa habang pinapanood si Levi na seryosong nakikipag-usap sa telepono tungkol sa stocks. Pero ang kapayapaan ay nabasag na biglang tumunog ang buzzer ng main door. Di pa nakakasagot ang security, biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng parang galing sa cover ng Vogue ang pumasok. Matangkad, maputi, at may suot na damit na mas mahal pa yata sa buong apartment ko. Levi, darling, I'm back. Sigaw nito habang diretso ang lakad patungo sa kinaroroonan ni Levi. Natigilan si Levi. Ang mukha niya ay naging parang bato, walang emosyon, pero ramdam ko ang biglang pagbaba ng temperatura sa silid. Vanessa, what are you doing here? And how did you get that code? Malamig na tanong ni Levi. Your mother gave it to me. Of course. We are still engaged in the eyes of our parents, remember? Sabi ng babae. Bago siya bumaling sa akin, ang tingin niya ay mula ulo hanggang paa, na parang isa akong dumi sa sahig. And who's this? The new maid? Parang sinaksak ang puso ko. Engaged? Hindi nabanggit ni Levi na may fiancé siya. Kaya ba siya secretive? Kaya ba ayaw niya akong ilabas dahil may hinihintay siyang reyna sa buhay niya? She's my secretary, Vanessa, and she lives here. Matigas na sabi ni Levi. Secretary? Lives here? Tumawa si Vanessa, isang tawang nakakainsulto. Levi, stop playing. Alam nating dalawa na kailangan mo ko para sa merger ng mga kumpanya natin. Don't tell me ipagpapalit mo ko sa isang ganito. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Excuse me, Sir Levi, mag-aayos lang po ako sa kwarto. Abigail, stay. Utos ni Levi. Ang boses niya bumalik. No, Levi, huwag mo siyang hahayaang umalis. Singhal ni Vanessa at tumawak sa braso ni Levi. I miss you, darling. Let's talk about us. Hindi ko na kinaya. Tumakbo na ako papasok sa kwarto at nilakang pinto. Doon bumuhos ang luha ko. Walang hiya? Walang hiya siya? Kinulong niya ako rito. Markado ang leeg at paa ko pero may fiancé pala siya. Isa siyang tunay na manyak at walang puso. Maya-maya narinig ko ang malakas na kalabog sa pinto. Abigail, open this door. Sigaw ni Levi. Umalis ka na doon sa fiancé mo. Ibalik mo na ako sa bahay ko. Sigaw ko pabalik habang humahagulhol. Isang malakas sa tunog ng pagpihit ng susi ang narinig ko. Pumasok si Levi, galit na galit ang mukha. I told you, she's nothing. Ang engagement na yon ay usapan lang ng mga magulang namin years ago. Pero bakit hindi mo sinabi? Kasi gusto mo lang akong gawing collection? Isa sa mga gamit mo dito sa penthouse? Bigla niya akong isinalya sa kama at kinulong sa pagitan ng mga braso niya. Ang mga mata niya ay nagbabaga. Possessive. Listen to me. I don't care about Vanessa. I don't care about the merger. I kicked her out and I made sure my mother knows she's never welcome here again. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mukha ko. Ang hidlalaki niya pinunasan ng luha ko. Don't ever think. You are just a collection. I brought you here because I'm terrified of losing you to someone better. Vanessa is the past. You are the only one I wanted to see when I wake up and before I sleep. Talaga? Tanong ko, sinisinok pa. Yes. Aniya bago dinikit ang noo niya sa noo ko. And as a punishment for crying because of another person, you are not allowed to leave this room tonight. I will show you exactly who you belong to. Matapos ang madamdaming eksena kagabi dahil kay Vanessa, nagising akong medyo magaan na ang loob. Pero ramdam ko pa rin ang pagod. Pagtingin ko sa orasan 9:00 na ng umaga. Bakit di ako ginising ng workaholic kong boss? Lumabas ako ng kwarto at agad na sinalubong ng isang kakaibang amoy.
Hindi amoy mamahaling perfume ni Levi, amoy sunog. Levi? Tawag ko habang naglalakad patungo sa kusina. Doon nakita ko ang great Levi Villamor na nakasuot pa rin ng kanyang slacks pero ang puting polo niya ay nakatupi hanggang siko at may mga talsik ng mantika. Hawak niya isang spatula na parang nakikipagyera sa kawali. Usok na usok ang kitchen. Don't come near Abigail, it's under control. Aniya nang di tumitingin pero kitang-kita ko ang pawis sa noon niya. Ang seryoso niyang mukha ay nakatutok sa isang kawali na may mga itim na kung ano-ano. Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na hindi tumatawa. I'm making breakfast. I searched for a recipe of your favorite fried rice and eggs. Sagot niya, ang boses puno ng determinasyon. But the stove is unnecessary complicated. Nilapitan ko siya at tinitigan ang kawali. Ang kanin naging charcoal na, ang itlog mukhang goma. Levi, bilyonaryo ka? Pati ka na lang nagpa-deliver or tumawag ng chef? Humarap siya sa akin, bit-bit pa ang spatula. Ang mga mata niyang parang bato, may halong hiya ngayon. Because a chef didn't break your heart yesterday, I did. I wanted to do something with my own hands for you. Biglang lumambot ang puso ko. Ang isang taong walang awa at cold-hearted sa business world, nagpapaka-chef at muntik ng masunog ang penthouse para lamang sa akin? It's edible, I think. Sabi niya habang nilalagay ang sunog na kanin sa plato. Tinikman ko ang isang kutsara habang nakatingin siya ng seryoso sa akin. Hinihintay ang verdict ko. Levi, sobrang alat. Bumagsak ang balikat niya. I will call my assistant to buy the whole restaurant for you. Hindi na. Tumawa ko at hinila ang necktie niya para mapalapit siya sa akin. Mag-order na lang tayo ng pizza. Tapos turuan mo lang akong gumamit ng study room mo para makapagtrabaho na tayo. Biglang nagbago ang tingin niya. Nawala ang clumsy look at bumalik ang possessive ni Levi. Hinawakan niyang bewang ko at sinandal ako sa kitchen counter. The pizza can wait, bulong niya. Ang amoy ng usok ay di nakabawas sa kagwapuhan niya. And the work can wait. I still haven't forgiven myself for making you cry yesterday. So today, you're not my secretary. You are just Abigail. And I am just the man who's crazy about you. Hinalikan niya ako. Hindi marahas kundi isang halik na humihingi ng tawad. Pero bago pa lumalim ang lahat, tumunog ang fire alarm ng penthouse dahil sa sobrang usok. Damn it! Mura niya habang nagmamadaling patayin ang alarm. Napaupo na lamang ako habang tumatawa. Sino ang mag-aakala na ang pinaka-kinatatakutang boss sa Pilipinas ay matatalo sa isang egg? Dahil sa muntik ng masunog ang kusina sa palpak na breakfast ni Levi. Hindi na kami nakapag-order ng pizza. Dress up. Utos niya habang nagpapalit siya ng polo. We're eating out. I need fresh air. And you need to see the sun. Pero Levi, baka may makakita sa atin. Then let them look. Putol niya. Ang pagiging serious at workaholic niya ay napalitan ng isang mapangahas na aura. I am tired of holding you like a secret, Abigail. Dinala niya ako sa isang exclusive alfresco restaurant sa BGC. Akala ko ligtas kami dahil pribadong lugar, pero mali ako. Habang masaya kaming nagtatawanan, isang bihirang sandali kung saan nakita ko siya, bumiti ng totoo at marinig ko ang sunod-sunod na tunog ng shutter ng kamera. Mabilis na tumayo si Levi sa harap na isang lalaking nagtatago sa likod ng malaking halaman. Who are you? Give me that camera? Bulyaw niya. Ang boses niya ay parang kulog. Ang tunay na bato ay nagising na naman pero huli na. May isang grupo pa ng reporters na biglang lumitaw sa entrance. Mr. Villamor, is it true that you've been living with your secretary? What happened to your engagement with Vanessa Hawkins? Is this the reason why the merger is on hold? Nasilaw ako sa mga flash. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko pero bago ako tuluyang atakihin ng panic, naramdaman ko ang matitigas na braso ni Levi na bumalot sa akin. Tinago niya ang mukha ko sa dibdib niya. Ginamit ang coat niya para takpan ako. No comments. Get out of our way. Sigaw ni Levi habang pilit kaming naglalakad patungo sa sasakyan. Ang mga bodyguard niya ay nagkukumahog na para itaboy ang media. Pero ang kaguluhan ay hindi na rin mapigilan. Nang makapasok kami ng sasakyan, ramdam ko ang tensyon na parang kuryente sa loob. Hindi nagsasalita si Levi, pero ang kanyang panga ay halos pumutok na sa dilim.
Kinuha niya ang kanyang penthouse sa phone at may tinawagan. I want that publication shut down by tomorrow. I don't care how much it costs. At yung mga photos, make sure none of them reach from front page. Do you understand? Sigaw niya sa kabilang linya. Lumingon siya sa akin. Nakita ko pa ang bagsik ng kanyang mga mata. See? This is why I didn't want you to leave the penthouse. Everyone wants a piece of us, Abigail. Levy, sorry. Kung hindi dahil sa akin, don't you dare apologize. Bulyaw niya pero hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. It's not your fault. It's theirs for thinking they have the right to look at what's mine. Pagdating namin sa penthouse, agad niyang nilak ang pinto. Hinila niya ako sa harap ng malaking bintana. The world knows now, Abigail. There is no turning back. From this moment on, you don't step an inch away from me. I will be your shadow. I will be your wall. I will be the only person you will ever need to see. Siya ay naging isang ganap na manyak sa pagiging protective. Ang possessive niyang ugali ay umabot na sa sukdulan. Tomorrow, we're not going to the office. We are staying here forever. Ang buong penthouse ay balot ng nakakabingin na katahimikan. Ang tanging liwanag na nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng dambuhalang salamin. Sa telebisyon, nakamute ang balita pero malinaw ang headline. Billionaire Levy Villamore Secret Romance. The Secretary Scandal. Padabog na inihagis ni Levy ang kanyang phone sa sofa. They won't stop hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Hindi nila tayo tatantanan. Levy, bakit kailangan nating magpaliwanag? Explain. Huminto siya at dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata, hindi na lamang malamig. Sila'y nagbabaga sa halo-halong galit, pagod at pagnanasa. Explain what, Abigail? That I'm so obsessed with you, that I forced you to live here, that I cannot function with you, that I'm a pervert here for the way that I want to keep you all to myself? Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya, tila yumanig sa mundo ko. Sabi mo, bato ko. Walang puso, walang awa. Napaatras ako habang sa sumandalang likod ko sa malamig na salamin ng bintana. Levy, I tried to be that man. Bulyaw niya habang pinapatong ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko. Kinukulong ako. Pinilit kong maging serious. Pinilit kong maging workaholic para lang hindi ko maramdaman ang takot na baka isang araw ma-realize mo na mas deserve mong isang lalaking hindi katulad ko. Pero nung nakita kitang pinagkakaguluhan ng media kanina, nung nakita kong nanginginig humigpit ang hawak niya sa bewang ko, ang boses niya naging paos. I realize I don't care about the scandal. I don't care about the merger. The only thing I care about is that you are still here. Hinawakan niya ang gold anklet na ibinigay niya sa akin. Ang tulong nito ay umaalingasaw sa tahimik na silid. This isn't just jewelry, Abigail. This is my chain. You think I'm a maniac? Fine, I will be your maniac. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Amoy alak siya at amoy panganib. Tonight, I am not the boss, and you're not the secretary. Levy, natatakot ako. Bulong ko, pero ang puso ko'y sumisigaw ng pangalan niya. Don't be. Aniya bago dinampi ang kanyang mga labi sa noo ko, pababa sa ilong. Hanggang sa marating ang aking mga labi. Matakot ka lang kapag binitawan kita. Pero hanggat nandito ko walang makakahawak sa'yo, walang makakatingin sa'yo. Only me. Sa gabing iyon, sa loob ng 50th floor, tuluyan nang natunaw ang yelo. Ang bato ay naging apoy. Ang pagiging possessive at seloso niya ay hindi na naging sumpa, kundi naging protection ko. Sa bawat haplos at halik, pinaramdam niya ang lahat ng sakit at sa akin, 2 taon na ang lumilipas. Sa labas ng bintana ng Villamore Group of Companies, ang mundo ay patuloy sa pag-inog. Pero sa loob ng opisina ng CEO, tila huminto ang oras. Ang dati-rating malamig at nakakatakot na opisina ay meron na ngayong mga maliliit na pagbabago. Isang frame ng litrato naming dalawa sa gela, isang komportableng sofa na madalas kong tulugan at ang amoy ng lavender na paborito ko. Secretary Lopez? Tawag na isang baritonong boses. Lumingon ako mula sa filing cabinet. Levy, asawa mo na ako. Hindi mo na kailangan tawagin akong secretary? Tumayo si Levy mula sa kanyang mesa.
Kahit 2 taon na ang nakakalipas, nananatili siyang workaholic at serious sa harap ng iba. Pero ano ang tingin niya sa akin? Iba na. Mas malambot, mas may buhay. You will always be my secretary, Abigail. Bulong niya habang niyayakap ako mula sa likod. The only person allowed to handle my schedules and my heart. Ang bato na marunong nang ngumiti. Nabalitaan ko kanina mula kay Mitch na takot pa rin ang buong floor kay Levy. Tinawag pa rin siyang cold-hearted dahil wala siyang awa sa mga palpak na empleyado. Pero pagdating sa akin, siya ang pinakamasunuring robot sa mundo. Did you block that guy already? Tanong niyang bigla. Ang boses may bakas na naman ng selos. Sino? Si Mark? Levy, kasal na yung tao. Tumawa ako. I don't care. He liked your post yesterday. I don't want any man looking at your photos. Aniya at ang pagiging possessive ay hindi na kailanman nawala. Mas lumala pa yata simula na maging Mrs. Villamor ako. Niharap niya ako sa kanya at tinawakan ng aking baba. Ang dating manyak na kinatatakutan ko ay ang siyang nagliligtas sa akin araw-araw mula sa kalungkutan. Seryoso, Levy. Hindi ka ba napapagod na bantayan ako? I am a bato, Abigail. Rocks don't get tired of standing still to protect what's behind them. Seryoso niyang sagot. Ngumiti siya. Isang bihirang ngiti na para bang sa akin lang nakalaan. You are my greatest scandal, my biggest distraction, and my only success. I may be a monster to the world, but as long as you are in my cage, I am the happiest man alive. Hinalikan niya ako ng matamis, isang halik na di na kailangan itago sa bitya o sa kahit kanino. Ang dating walang hiyang boss ay naging habang buhay kong walang hiyang asawa. At kahit magunaw man ang mundo, alam ko, patuloy pa rin siyang magtatrabaho hindi para sa pera, kundi para masiguradong ang reyna ng buhay niya ay hindi kailanman luluha muli. Levy's POV. Sabi nila ang buhay ko ay parang isang maayos na makina. Bawat galaw planado, bawat tao sa paligid ko may gamit. I don't believe in emotions. They are distractions for the weak. Work is my religion and success is my God. Until I saw her. I remember the day she walked into my office for her final interview. She was wearing a simple white blouse that looked too big for her and a skirt that she kept pulling down. She looked nervous, clutching her resume like it was her only lifeline. Good morning, Mr. Villamor. I'm Abigail Lopez, she said, her voice trembling. I did not look up from my piles. Sit down, Lopez. You have 3 minutes to convince me why I shouldn't hire a robot instead of you. When I finally looked up, I expected to see a terrified applicant. But I saw her eyes, the stubborn, bright eyes that seemed to challenge my coolness. At that moment, something shifted. My well-oiled machine of a life felt a sudden, violent jolt. I hired her not because she was the best, but because I wanted to see how long she could last before I break her. But the more I pushed her, the more I became the one who was breaking. I became a workaholic because of her, not because I loved the papers, but because I wanted to keep her in my office until the sun went down. I wanted to be the last person she saw before she went home. Secretary Lopez, coffee. Utos ko isang gabi. Di ko naman talaga kailangan ng kape. Gusto ko lang siyang makita na maglakad. Gusto ko siyang marinig na magreklamo sa ilalim ng hininga niya. Ang sarap niyang asarin dahil ang ganda niyang magalit. Then I realized I was becoming a pervert. No, not the cheap kind, but the kind that was obsessed. I started noticing the small things, the mole on her neck, the way she bites her lip when she's confused, and the scent of her hair that lingers in my office even after she leaves. I hated every man who looked at her. When that Mark guy touched her arm, I wanted to break his hands. Possessive? That is an understatement. I wanted to build a wall around her and be the only one with the key. Nung gabi ng gala, nang lumabas siya na suot ang berdeng gown na iyon, yung backlist na muntik nang magpa-hybrid sa akin, doon ko napatunayan na wala na akong kontrol. I was supposed to be the serious CEO, the man made of stone. Pero nang makita kong hubad niyang likod, nung maramdaman ko ang balat niya, I wanted to kill every man in that ballroom for just breathing the same air as her. I lied. Bulong ko sa kanya nung gabing yon. Lagi kong sinasabing wala akong puso. Pero ang totoo, ang puso ko'y tumitibok lang para sa babaeng ito na walang ginawa kundi bulyawan ako sa isip niya at gawin akong bato.
I am Levi Villamore. I am cold, I am ruthless, and I am a workaholic. But when it comes to Abigail, I'm just a man who is terrified of the dark because the dark is where she might find someone better than me. So, yes, I marked her. I locked her in my penthouse. I made her mine in front of the whole world. Call me a villain. Call me a maniac. I don't care. As long as at the end of the day, when I close my eyes, I can feel her heartbeat against my chest. She thinks she's my prisoner. The truth? I am the one who's forever enslaved by her. Isang taon na nakalipas mula nang maging Mrs. Villamor ako. At sa loob ng isang taon natutunan kong ang buhay kasama ng isang Levi Villamor ay parang nakasakay sa roller coaster na walang preno. Abigail, wear that black dress tonight. The one I bought from Paris? Utos niya habang inaayos ang kanyang relo sa harap ng salamin. Levi, anniversary natin, bakit kailangan formal? Kala ko ba magsistay lang tayo sa bahay? Humarap siya sa akin. Ang seryosong mukha niya ay hindi nagbago, pero ang titig niya ay tila nanunuot sa kaluluwa ko. I changed my mind. I want to show the world again that you are the only woman who can stand beside me. Plus, I rented out the entire rooftop restaurant of the Villamore Hotel just for us. Rented out? Levi, ang mahal nun. Isang gabi lang. I own the hotel, Abigail. I don't pay for the rent. I pay for the privacy. Aniya bago ko hinalikan sa noo. Now get ready. I don't want to keep myself waiting. Pagdating namin sa rooftop, ang buong lugar na puno ng white roses na mga paborito ko. Napaka-romantic, napaka-peaceful, pero ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang kumakain kami, may lumapit na waiter. Isang binatang gwapo at medyo mahiyain nang umiti sa akin habang naglalapag ng wine. Happy anniversary po, ma'am. Napakaganda niyo po sa personal. Bulong ng waiter. Biglang tumigil ang pag-ikot ng wine glass sa kamay ni Levi. Ang temperatura sa rooftop tila bumagsak na ng 0 degrees. Is there something wrong with your eyes, young man? Malamig na tanong ni Levi. Po, wala po, Sir Villamore. Nanginginig ang sagot ng waiter. Then, why are you staring at my wife? You're paid to serve the wine, not to give compliments. Banta ni Levi. Ang pagiging cold-hearted niya sa ibang tao, lumabas na naman. You're fired. Get out before I make sure you never find a job in the city. Levi, ang OA mo? Nag-compliment ang yung tao? Bulong ko na makaalis na ang takot na waiter. I don't care. No man is allowed to tell you you're beautiful except me. Matigas niyang sabi. Ininom niya ang wine na isang lagok lang. Now, where was I? Ah, the gift. Nilabas niya ang isang maliit na folder at nilapag sa mesa. What's this? Another contract? Open it. Binuksan ko ang folder. Laking gulat ko na makita ang isang deed of sale. Isang private island sa Palawan at ang nakapangalan doon, Abigail Lopez Villamore. Levi, isang isla? That is your sanctuary. Bulong niya habang nahahawakan ng kamay ko. Doon walang reporters, walang mark, walang mga waiter na titingnan ka. Just you and me, and maybe a little Villamore running around next year? Namula ang buong mukha ko. Levi, ang pervert mo talaga. Tuwang-tuwa siya. Ang bihirang tawa na tila musika sa pandinig ko. I'm a workaholic, Abigail, and my next project is building a family with you. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ako susuko hanggat di ko nakukuha ang results na gusto ko. Hinila niya ako para sa isang mahabang halik, habang ang mga bituin sa langit ay naging saksi sa pagmamahalan ng isang bato at ng babaeng nagturo sa kanya na tumibok ang puso. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mansyon ng mga Villamore, hindi na lang tunog ng takbo ni Levi ang naririnig. Meron ang mas mabilis, mas malikot, at mas pasaway. I said no, Apollo. Wear the suit. Ang malamig at baritonong boses ni Levi ay umaalingaw sa hallway. I don't want to, Dad. It's itchy. And I want to play with my Legos. Sagot ng isang maliit na boses. Isang batang 5 taong gulang na carbon copy ni Levi. Mula sa kulay abo na mata hanggang sa matangos na ilong, lalong-lalo na ang napaka-serious na mukha. Si Apollo Levi Villamore, ang kaisa-isang tao na nakakapagpa-high blood sa Great Levi Villamore. Pumasok ako sa kwarto at nakita kong mag-ama na magkaharap, parehong nakapamulsa, parehong kulot ang noo,
Parehong ayaw magpatalo. Levi, hayaan mo na siya. Bata pa naman si Apollo. Kahit t-shirt na lang isuot niya sa party. Sabi ko habang inilalagay ang necktie ni Levi. No, Abigail? Bulyaw ni Levi, pero naging malambot ang tingin niya nung dumapos sa akin. He is a Villamor. He should look impeccable. At isa pa nakita ko siya, kausap yung anak ng kumpare mo kanina. I don't like the way he was staring at his chocolates with that girl. Nalaglag ang pangako. Levi, 5 taon lang ang anak mo. Huwag mong sabihin pati sa kalaro niya seloso ka. I'm teaching him early. Mommy, singhal ni Apollo habang lumalapit sa akin at nakayakap sa binti ko. Dad said if I like someone, I should mark them, so I gave her my favorite chocolate para alam niyang sa akin lang siya. Napahilo ako. Walang hiya. Tinuturuan ni Levi ang anak ng pagiging possessive at manyak sa murang edad. See? He's a fast learner. Proud na sabi ni Levi habang binubuhat si Apollo. Mag-ama nga talaga kayo, bulong ko. Parehong bato ang puso pagdating sa iba, pero pagdating sa gusto ninyo, napakamananakop ninyo. That's because we, Villamor, knows what our ours. Isn't it right, son? Tanong ni Levi. Yes, Mommy, and Mommy is ours. No one else can hug her. Sagot ni Apollo sabay dila sa tatay niya. Biglang nagdilim ang mukha ni Levi. Wait, Mommy's mine first, Apollo. Get your own wife. No, my mommy. At doon na nagsimula ang World War III sa pagitan ng mag-ama kung sino ang mas may karapatan sa akin. Napailing na lamang ako habang natatawa. Kahit gaano kasungit, kahirap at kaposessive ng buhay, kasama ang mga Villamor, hindi ko to ipagpapalit sa kahit ano. Dahil sa dulo ng araw, kahit 2 halimaw pa ang kailangan kong alagaan, alam kong ako ang sentro ng mundo nila at sila ang buhay ko. Abigail, ayusin mo ang suot mo. We are going to Apollo School. Now! Mariing sabi ni Levi habang mabilis na isinusuot ang kanyang coat. Galit na naman siya. Ang serious mode niya nasa level 100. Bakit ba? Ano bang nangyari? Tanong ko habang nagmamadaling kumuha ng bag. Ang anak mo, he's in the principal office again. Ang junior maniac sa school pagdating namin sa school. Nakita si Apollo na nakaupo sa labas ng opisina ng principal. Diretsong-diretso ang upo. Nakapamulsa sa kanyang khaki shorts at ang mukha ay parang bato. Walang emosyon. Saktong kopya ng tatay niya. Sa tabi niya may isang batang lalaki na umiiyak. Mr. Villamor, Mrs. Villamor, pasok po kayo. Tawag ng principal na halatang takot kay Levi. What did my son do? Bungad ni Levi, hindi man lang naupo. Ang aura parang kakain na ng tao. Kasi po si Apollo, kinuha niya lahat ng crayola ng kaklase niya, ayaw ipahiram, paliwanag ng teacher. At nung tinanong ko kung bakit, ang sabi niya, I said those crayons are mine now. Sabat ni Apollo mula sa pintuan. Dahil ang batang yan, tinitingnan niya si Sophie. Sophie is the girl I gave my chocolates to last week. Since I look at her, I took the crayons as penalty. Napahawak ako sa noo ko. Apollo, penalty talaga? Crayola lang yun. It's a territorial dispute, Mommy. Sagot ng bata nang walang kakurap-kurap. Lumingon ako kay Levi, expecting na pagsasabihan niya ang anak niya. Pero laking gulat ko na makitang bahagyang tumango si Levi at lumapit kay Apollo. Pinatulan ang logic ng bata. Good strategy, son. Bulong ni Levi na sapat na para marinig namin. But next time, don't just take the crayons. Buy the whole stationery brand para wala na siyang magamit habang buhay. Levi, tinuturuan mo ba ang anak mo ng masama? Humarap sa akin si Levi, ang mga mata puno ng pagmamalaki. I'm teaching him survival, Abigail. Isang Villamor ang anak natin. Hindi kami pumapayag na may kahati sa atensyon ng taong gusto namin. Possessive? Yes. And he got it from the best. Paglabas namin ng school, habang buhat-buhat ni Levi si Apollo at nakaakbay siya sa akin, doon ko nakita ang tunay na tagumpay ng kwento namin. Kahit gaano sila kasungit, kaseryoso at kadelikado sa mata ng mundo, sa loob ng aming tahanan sila ang pinakamalambot na tao. Daddy, can we buy Sophie a flower shop later? Only if she promises to only talk to you, sagot ni Levi. Deal! Napatawa na ako habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Isang workaholic na asawa at isang junior maniac na anak.
Malabo na talagang maging normal ang buhay ko. Pero sa bawat selos, bawat seryosong tingin, at bawat pag-angkin nila sa akin, alam ko, wala na akong ibang lugar na gustong puntahan kundi sa piling ng mga Villamor. Dahil sa pamilyang to, ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito ay inaangkin, pinoprotektahan at hindi pinapakawalan. Ang kwento ni Levi at Abigail ay hindi lamang tungkol sa isang boss secretary na puno ng kilig at selos. Sa likod ng mga marubdob na eksena may mga mahalagang aral at mensahe tayong mapupulot. Ang pag-ibig ay hindi nakatali sa katayuan. Pinakita sa kwento na ang tunay na nararamdaman, walang pinipiling posisyon. Kahit pa isang makapangyarihang CEO si Levi at sekretary lang si Abigail, hindi nito napigilan ang pag-usbong ng kanilang damdamin. Ang mensahe rito, ang bawat tao, anumang antas sa buhay ay may karapatang magmahal at mahalin. Ang maskara ng bato ay madalas depensa lamang. Si Levi, nilarawan bilang cold-hearted at workaholic, ngunit sa likod ng pagiging istrikto ay isang takot na muling masaktan o mawala ng kontrol. Huwag nating husga na isang tao base lamang sa panlabas na anyo. Madalas, ang taong tila pinakamatitigas ay sila ring may pinakamalambot na puso kapag natagpuan na ang tamang tao na magpaparamdam sa kanila ng seguridad. Ang importansya ng komunikasyon at tiwala. Dumaan sila sa maraming selos at hindi pagkakaunawaan, gaya ng pagpasok ni Mark at Vanessa. Ang pagiging possessive ni Levi, bagamat nakakilig sa kwento, ay nagpapakita rin ng kapawalan ng pagtitiwala at pag-unawa na kahit malayang isang tao, pipiliin ka pa rin niya. Ang sakripisyo para sa mahal sa buhay. Nakita natin kay Levi ang pagbabago. Mula sa isang lalaking ang tayong alam ay trabaho, naging isang lalaking handang magpahiya gaya ng cooking disaster at handang iwan lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Ang pag-ibig ay nagpapabago sa tao. Ito ang nagtutulak sa ating lumabas sa ating comfort zone para sa ikabubuti ng ating minamahal. Ang pamilya bilang salamin ng mga magulang. Sa huling bahagi, nakita natin kay Apollo, ang kanilang anak, ang mga ugali ni Levi. Malaki ang impluwensya ng mga magulang sa paghubog ng karakter ng mga anak. Pinapaalala sa atin na dapat tayong maging maingat sa mga halimbawang pinapakita natin dahil ang ating mga bakas ay siyang susundan ng susunod na henerasyon. Ang kwento ni Levi at Abigail ay isang paalala na ang pag-ibig ay isang patuloy na trabaho. Hindi ito natatapos sa I do o sa pag-amin ng nararamdaman. Kailangan ito ng pasensya, pagtanggap sa kapintasan ng isa't isa at ang determinasyon na manatili kahit gaano pa kagulo ang mundo sa labas. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.